Hello guys, kamusta? This will be my third vlog about dito sa case ko sa pagkaputol ng aking buto. At yun, yung history nga ng ng yun, ng sitwasyon ko ngayon. Yan, kung mapapansin nyo sa picture, yan ako 6 years ago, June 2018 sa Dasmariñas, Cavite yan. Sa may tulay, makalambas ng SM Dasma. Papunta ko niyan sa trabaho. Probationary ako niyan. Talagang nagsisimula pa lang. So talagang wala akong benefits nung time na yan. Kaya yun, conscious naman ako diyan, pero talagang antok na antok ako. Wasak na wasak pala talaga yung buto ko niyan. Hindi ko naramdaman yung sakit niyan. Talagang nung naramdaman ko sakit noong nilagay na ako sa carrier para dalhin sa pinakamalapit na ospital. Pero yung sa hospital na pinagdalhan sa akin dyan sa Dasmariñas, ang option lang nila putol paa na talaga, kasi hopeless case ako. Pasalamat ako na yung kapatid ko at bayaw ko nurse sa Philippine Orthopedic. Ang alam ko mag-apply bago sila umalis nun, doon pa sila sa orthopedic. Kaya napakaswerte ko naipasok ako sa orthopedic, kasi doon talaga yung mga doktor specialista na nag uh, nag uh, prefix o gumagamot ng pag nababalian ng buto. Tapos ito naman, yung pic na to ay yan, yung motor ko. Kita nyo naman ang itsura. Sa lakas ng impact, kahit nasa loob yan, kahit nasa gitna ng dalawang gulong yan, tingnan nyo ang itsura. Ibig sabihin talagang sobrang lakas ng impact ng pagkabangga ko. Yan, hindi ko na yan kinuha sa police station dun sa Dasma, kasi parang bad memories. Ayoko nang maulit-ulit. Baka yung scooter ko hindi ko na rin kunin, dapat pala ibinenta ko na. Siguro ipopost ko na lang sa marketplace. Ngayon ko, bahala na. Pero wala naman damage yung scooter ko. Tapos eto, yan yung mga series of x-rays na nangyari sa akin. Kung mapapansin nyo, kung i-close up nyo yan, makikita nyo yun, no? Yung mga bakal. Tapos yung iba, yung mga opera ko. Since yung bayaw ko nasa POC nung time na yun, nagkakaroon siya ng opportunity na picture yung yung ginagawa nila nung ino-opera ko. Doon din siya sa OR siya nag-assist. OR nurse kasi yung yung bayaw ko. Yan, napakaswerte ko lang talaga sa mga taong nakapaligid sa akin. Yung pag nakikita ko yan, naalala ko yung si Wolverine sa X-Men, yung nilalagyan siya ng adamantium. Yan, yung naalala ko. Ganun ang itsura. Tapos, yan, nung dinala na ako sa sa POC, right after the accident, yan yung mga ko sa POC. Ang setup, tabi-tabi talaga yung higaan. Kaya kung talagang mahina yung loob mo, maaring hindi ka gumaling agad, kasi ganun ang itsura. Yun, tiis-tiis lang talaga, kasi dyan yung magagaling na doktor. At the same time, wala po tayong budget para magpa-private. Sabi ko nga sa mga sa mga medic noon, nung sa public nyo ko dalhin, sa public nyo ko dalhin, kahit alam ko malapit na hospital doon, yung Lasal Medical Center. Sa public wag niyo akong dadalhin sa private. Kaya pa rin yung iniisip ko yung time na yun. Kasi nga, syempre wala kang capability, wala kang insurance and what not. Probationary ka pa lang, kumbaga nagsisimula ka lang, hindi ka talaga makakabayad. Yun na lang.
yun nga, tabi-tabi yung mga higaan dyan. Um, so kapag nagbabayuan at nagbabayuto ka o iihi at dudumi, dyan ka lang talaga nakaposisyon. So imagine, ang daming higaan na yan. Um, Kortina lang yung pagitan nyo. Tapos ang espasyo nyo ay isang monoblock lamang. Kaya ganyan yung sitwasyon ng setup sa hospital na sa POC. Napakahirap talaga. Talagang magkakaamuyan kayo tapos hindi ka talaga makakaligo niyan. Hapbat-hapbat lang. Um, Punas-punas lang talaga. Hindi ka talaga makakalinis ng katawan dyan. So, yan po. Yan ang sitwasyon. Diyan dinadala yung mga na-aksidente ng motor, nadudulas sa CR. Usually kapag matanda, madalas ang case nila, nadudulas sa CR na nababago ko yung kanilang balakang. Medyo prone sila sa ganun. Kaya kailangan kapag may matanda sa bahay, meron talagang um, supporter, mga ganun, handrails, supporter, yung mga pang PWD na nakikita nyo sa CR yun para hindi sila prone sa mga ganan. At yan nga ang favorite kong bantay. Yan, hanggang ngayon ganun pa rin siya, kain pa rin ang kain. O nag-observe ako, ayan yung mga ibang itsura sa sa ibang higaan. Pero kain pa rin si mama ng kain kahit ayan, inaantok na. Ay nako. Tapos one time may binuhat niya yung pampabigat dun sa ko sa paa ko. Walang ya, sobrang sakit. Kasi hindi pa ako na-opera niyan. Pinapabigatan yung paa para mag-stretch yung buto. Hindi mag hindi hindi tumusok sa laman. Eh yan. Tapos kapag nakikita ko to pala yung mula sa public hospital sa Dasma, dinala ako sa orthopedic. Ganun ang itsura. Ganun ang itsura ko, open wound. Tapos yung tuhod ko, talaga yan, ko sumadsad sa kalsada, may pintura. Tapos yan, nagkaroon ng pintura yung loob ng buto ko. Kumaskas daw sa kalsada. Tapos nakita may pintura. Yung itsura ko. Yun, no, para ako naka-skewer. Yan yung nag, nag, naghahatak ng buto ko para hindi magdikit-dikit. Yung nasa gitna, yung merong parang reseta, yan yung mga gagamitin sa operasyon. So kami yung mag-shoulder niyan lahat ng materyales. Kami lahat, since public hospital yan. Tapos yan yung tahe. Ngayon sinasabi ko na tahe na parang lechon belly roll. Pero ngayon stapler na, hindi na tahi na ganyan. Naapektuhan din yung aking spine na nag-crack yata o ano. Kaya tuwing na-opera ako, panay oxygen lamang. Yung hindi oxygen, panay sa bibig. Hindi ako tinuturukan sa spine. Hindi kagaya nung sa iba na sa spine tinuturukan. Yan, meron akong braces. Braces yung tawag pala dyan. At tapos yan, yung pinaka-importante noon, yung support system ko. Si Nate Donna, sila Kuya Ryan, si La Mama, yung mga pamangking ko, sila Tita Nini, yan, lalo na si Kuya Melvin. Ako, napakalaki na itulong sa akin yan. Pati yung sa mga police report ko nung time na yun, pagkuha ng motor ko, tapos nakakabisita pa yun sa Quezon City. Napakalaki ng utang na loob ko din dyan. Mga pinsan ko nagpuntahan din dyan, mga ilang beses nagsipunta, mga kamag-anak. Sobrang dami, sobrang laki ng support system at laki ng um,
Yun, ng moral support nila para lang gumaling ako. So, marami pong salamat ulit. Tapos, yun na nga, um, ito naman, kakatapos yun, yun oh, nakathumbs up na ako. Successful operation ko niyan. Tapos yun oh, napakayabang oh, na itataas yung paa. Kala mo, ano eh, kala mo wala nang mararamdaman kung ano eh. Pero yung nasa gitna, yan yung nagka embolism ako. Parang may bumarang dugo sa aking lungs. Ang naisalin na dugo sa akin dyan, 12 bags. Tapos may plasma pa. Kaya parang nabaguhan yung katawan ko, at the same time stress ako ng time na yan kasi nga mm, parang yung time na yan dapat ano eh, may tumawag sa akin na dapat aalis na ako, lilipat, parang mag-abroad na ulit ako ng time na yan. Pero yun nga, sa parang may regret, point of regret, um, ng may hinayang and all. Kaya yan, siguro inisip ko yun ang inisip. Ganun na nangyari, na oxygen ako, hindi ako makahinga, parang 30% lang yung paghinga ko. Hindi na ako makahinga niyan. Tapos parang hinang-hina. Yun, napakadami kong dextrose. Nasondahan ulit ako, dinala ko sa ICU. Ayan, ayan, motor pa more. Motor pa more ng walang proper gear. Yan, isa sa picture ng pagkakabit ng bakal sa akin na naging successful naman ng 2018. Ito yung unang lakad ko ng 2018. Naka-braces pa rin ako. At after nyan, yun, nag-ano na ako, nag-therapy. Ano, may mga therapy session ako pero natigil ako niyan sa Muntinlupa. May therapy session, may isa sa mga pinakamasakit na part yung therapy session. Kasi babali-baliin talaga yung buto mo. I-stretch talaga yung muscle mo. Kailangan at kailangan gawin. Pero yun nga, nagkaroon ng pandemic. Parang hindi nagtuloy-tuloy yung mga follow-up ko sa doktor. Hindi ako nakabalik ng Manila. Yun. Tapos, ito nga, yung nangyari last week. From, wala akong masyadong picture doon sa ano eh. Dito sa Taguig. Pero, salamat kay Aris. Si Aris tsaka si Rhea pumunta sa hospital. Mga co-worker ko na malapit lang dun sa ano sa Taguig. Buti andun lang sila sa SM Ora. Pinuntahan agad nila ako. Um, yan, ambulansya na sumundo sa akin from Balayan Government RHU, and team, humingi ako ng tulong sa kanila. Yan, nambilis nilang nagresponde. Tapos yung picture ko na nakaupo sa hospital, yan yung bago ako operahan. Si Ate Weng yung nagpicture niyan. Tapos yan, support system ulit. Yan, unang pumunta sila Ate Lot, Kuya Jerry, si JR nagbantay ng isang gabi, Teo Rene, Ate Chabeng, si Ate Weng, si Ate Loida. Tapos ang daming natawag, ang daming nagbibideo call. Thank you po sa lahat ng mga ano nyo, prayers and support nyo, lalo sa mga kapatid ko, kay mama. Thank you po. Tapos yan, ito na ho yung itsura ng aking buto ngayon dito. Kung mapapansin nyo, yan, panay, iisang mahabang bakal na lang. Yung maliliit na parang buto ng munggo, yan yung sinasabi kong stapler. Iisang bakal na lang yan. Tapos, apat na tornilyo. Pero, hinaya nilang may circlage pa rin at saka may isang tornilyo dun sa aking tuhod. So, yan po yung itsura niya ngayon. And, mas mabilis yung recovery ko ngayon kumpara dati. Dahil isa lang po naman yung naputol, at kung ito po yung comparison ko noon, nung 2018, yan po yung itsura ng lakad ko. So
talagang ano po, um, ano po yan, sa Pampanga pa yan noong 2018. Diyan kami nagpasko. Payat ko pa yun, nasa na kaya yung gayang katawan? Sana'y bumalik yung gayang katawan kumpara ngayon. Aray yung ngayon. Aray, kaninang umaga lang aray eh. Mm. Uh, kaninang umaga lang are. Tamantan nyo itsura, botsog na. Pero ano na. Ano lang yan, parang 3 hours. Hindi. 5 hours yung operation. Tapos, yan, since isa lang naman yung putol, parang pwede na akong gumamit ng saklay. Yung saklay na yan, kanina lang din dumating. Gamit ko agad. Baka nga bukas makalawa, pwede na rin ako lumabas. Yun, no? Yung mga file ko sa, ano, sa hospital. Nag-follow pa ako ng medical certificate. Ipapasa sa, ano, sa company. Ayan, ipasa ko na sa, ano ko, sa boss ko. Saka sa HR. Yan, para makakuha ng benefit sa, ano, sa hospital. Ay, para sa, yun nga, sa mga expenses ko. Saka, yan, medyo matagal din yung recovery period. Pakayabang lumakad. Pero maano, hindi pa yan pwedeng itapak ng 100%. Maski 0%, nakasuspend lang yan. Kaya yung apektadong, ano ko, apektadong paa, apektadong legs, kahit mukhang nalakad, hindi yan nakatapak. Naka ano lang yan, ang tawag dyan, nakahang lang o nakasuspend lang yan. Ano, yun lamang po. Yun lamang po. Thank you po for watching. Yun nga po ang purpose ng video na to ay hindi para um, mag ano, uh, magpaawa or anything. Ang gusto ko lang yung information about the uh, maari nyong pagdaanan kung sa na wag naman sana na may mangyaring ganun, pero in case lang na ma, may kakilala kayo na putulan ng buto, ganun yung recovery period. Depende pa rin sa inyo kung yung drive nyo para mag-recover agad. Nasa sa tao po talaga, sa kapit po sa taas, sa Diyos talaga. Kailangan meron kayong one-on-one contact sa kanya lagi at sobrang close kayo. At yun po, higit sa kung ano pa man, um, lagi po kayo mag-ingat at hopefully maging gabay to kung ipanakot nyo dun sa ano, sa mga ayaw mag full gear kapag nagmumotor, o kaya mga rat lagi kung kapag nagmamaneho. Ano po, sobra pong mag-ingat po kayong lahat. Yun lamang po, at have a great day po. Bye bye.